Hello mga ka-independent, ngayong araw sasamahan natin sila papang ihatid tong mga napitas nating gulay sa tindahan kung saan nila madalas idinadala para mabenta. Maaga nga pala kaming nagpitas nila papa dyan kasi nga maghahatid pa siya ng estudyante. Kita nyo naman yung napitas natin ngayong araw, napakarami. Parang kailan lang itinanim ni papa tapos ngayon naaanihan na natin at nakakabenta na rin tayo. Tignan nyo naman yung napitas natin, green na green, may sili, sitaw, papaya at may ampalaya. Ito ang si Papa hindi pa nakontento, nagpitas pa ng papaya kasi nga nabubulok lang talaga yung mga papaya dito kaya kapag dumaan ka dito maiengganyo ka talagang magpitas. Ito ang niyog dito, nagulat na lang ako, ganito na yung itsura, parang kailan lang sa mga unang vlog natin buhay na buhay pa to. Sabi nga ni Papa halos lahat daw ng tanim na niyog dito ganyan ang nangyayari kasi nga meron daw sumisirang insekto. Pagkadating nga namin dito sa kubo agad namang inayos ni Papa yung mga dadalahin namin. Pagkarating nga namin dito sa baryo, agad namang pinarada ni Papa tong tricycle kasi nga baka makasagabal dito sa harap ng gate. Kung hindi nyo pala natatanong, yung tindahan palang pupuntahan namin dito lang mismo sa tapat ng school. Tignan nyo naman yung ate ko, ang ganda-ganda ng ngiti. Agad ko na nga din palang inayos dito yung mga dala naming gulay para nga matimbang na namin at mabayaran na ng ate ko. Kung hindi nyo nga pala natatanong, ate ko lang din pala yung pinagdadalahan namin ng gulay kasi nga may tindahan naman siya dito malapit sa school. Pwede niya lang din i-display yung mga gulay para mabili. Marami ngang umu-order sa atin ng gulay kaso nga lang may kalayuan mula dito kila Papa kaya hindi natin lahat sila nahahatidan. Kaya pasensya na po sa lahat ng nagko-comment at nagme-message sa amin na gustong bumili ng gulay na hindi namin napagbebentahan. Meron ngang dumating dito na tindera din ng gulay kaya sabi niya bibili rin daw siya kay Papa para may pandagdag siya sa paninda niya. Nandito nga din pala si Ella, yung pamangkin ko na laging umuubos ng paninda ng ate ko. Ito nga pala yung ate ko na sobrang sipag at ginagawang lahat para sa pamilya. Di pa nga tapos yung ate ko mag-ayos dyan, meron na agad bumibili. Shoutout po kila ate. Habang kinukuhanan ko nga ng video dito yung ate ko, napansin ko yung pamangkin ko dito. Sabi ko na nga, tamang kain lang dito. Siya talaga umuubos ng paninda ng ate ko. Minsan nga daw pinamimigay ng pamangkin ko na yan yung paninda nila sa mga estudyante para nga daw marami siyang kaibigan. Kaya nga kapag dumadaan ako dyan, pinagsasabihan ko siya kasi nga hindi naman nadadaan sa pabigay-bigay ang pakikipagkaibigan. Pero aminin nyo guys na meron din kayong kaibigan o kakilala na nandyan lang sa tabi nyo kapag meron kayong maiibigay. Madalas pa nga yung ibang kaibigan natin saka lang nandyan kapag may kailangan sa atin. Tipong kung kailan gipit na gipit ka na dun sila wala. Aminin nyo guys, naranasan nyo rin gawin ang lahat para sa kaibigan nyo. Aminin nyo na ginawa nyo din ang lahat pero nung tayo na ang nangailangan, di na nila kayang gumawa ng paraan para sa atin, di ba? Tignan nyo naman yung papa ko dito sa likod, napaka-pogi. Aminin nyo, hindi halatang matandang tignan yung papa ko at hindi halatang laging sumasakit yung paa dahil sa arthritis. Sana nga lagi na lang bata si papa at wag nang madagdagan yung taon niya kung pwede lang. Kasi marami pa tayong ipaparanas sa kanya. Ipaparanas natin sa kanya yung mga hindi niya pa naranasan noon. Tipong hindi na siya makikipagsapalaran sa matinding sikat ng araw. Yung hindi na siya magbubungkal ng lupa. At higit sa lahat, hindi niya na kinakailangan pang magbuhat ng mabibigat. Hindi na natin ipaparanas sa kanya yung hirap na naranasan niya noon. Tipong maglalakad ng 2 oras bago marating yung mataas na bundok. Yung magbubuhat ng sako-sakong kamote, palay, yung mag-aasik sa matarik na bundok para lang may kainin kami. Minsan nga hindi ko lubos maisip kung paano kaya kami nabuhay ni mama at ni papa. 17 kaming magkakapatid. Hindi ko maiwasan minsan mag-isip kung paano nila kami binuhay kasi nga naiikumpara ko yung buhay namin sa buhay ng iba. Meron nga isa lang yung anak o 2 lang yung anak, hirap na sila. Nakakalungkot lang isipin dito sa mundo, maraming sumusuko sa hamon ng buhay. Isipin nyo na lang guys, hindi lang kayo yung may pinagdadaanan na mahirap. Isipin nyo, 17 kaming magkakapatid. Isipin nyo kung paano nila kami binuhay. Kulang ang isang araw kung ikukwento ko sa inyo lahat yung hirap na pinagdaanan namin noon. Hindi ko man maikwento ngayon pero alam kong maiisip nyo na yung hirap na yon kasi alam ko marami dyan pinagdaanan din yung mga hirap na yon. Minsan sa buhay, kasama ang maisip mong sumuko dahil pagod ka na. Pero wag na wag mong itutuloy ang pagsuko dahil kapag
kapag sumuko ka, ikaw lang din ang talo. Isipin nyo na lang guys na hindi ka makakarating sa kung anong meron ka ngayon kung hindi mo nalampasan yung mga hamon sa buhay mo noon. Aminin mong may mas mahirap ka pang naranasan noon kaysa sa nararanasan mo ngayon. Ngayon ka pa ba susuko?